Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at atin pong ipinagdiriwang ang kapisahan ni San Stanislao, isang obispo at naging martir dahil sa kanya ring paninindigan at pagpapahayag ng tungkol kay Kristo, ang ating Panginoong Jesucristo na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay. At ito nawa ay patuloy natin na mapagnilayan kung hanggang saan nga ba natin kinikilala si Kristo at kung hanggang saan tayo mananatili sa Kanya habang nadadagdagan ang atin pong kaalaman tungkol kay Kristo. Sa atin pong narinig na pahayag ni San Juan sa ating Ebanghelyo, kinakausap ni Jesus si Nicodemo. Si Nicodemo ay isa sa mga Pariseo. At madalas, pag naririnig nating Pariseo, ito yung mga kontrabida. Ito yung numero unong kumokontra, numero unong sagabal o humahadlang kay Kristo upang maipahayag niya at maituro sa mga tao muli kung ano yung mga bagay na nakalimutan na nila, lalong-lalo na sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. At yung pagpapakilala ni Kristo na siya ay nagmula sa itaas. Kung kaya't ang lahat ng kanyang mga sinasabi ay tungkol sa kanyang Ama, tungkol sa plano ng kanyang Ama ng kaligtasan para sa ating lahat. Ngayon, magandang mapagnilayan at matanong natin ating mga sarili, ano ba ang mga laman ng ating mga isipan? Ano madalas ang ating pong pinagninilayan? Kasi kung ano yung madalas na pinapasok natin sa ating mga utak, kung anong laman ng ating utak, yun ang lalabas sa ating mga bibig. So ngayon, tatanungin ko ulit, ano ang madalas na lumalabas sa ating mga bibig? Isip muna. Ano bang mga nasa isip nyo? Pera. Kaya lahat tungkol sa pera. Ano bang laman ng isip ninyo tungkol sa showbiz? Kaya lahat tungkol sa chismis. Anong laman ng isipan natin? Kaya maging minsan, pag tinitingnan niyo po, siguro naman lahat dito may social media. Bihirang-bihira na yung taong walang social media. Pero ano ang nandiyan sa social media kapag binuksan? Mga material na bagay, mga mga pinuntahan, mga binili, mga pampainggit. Meron bang patungkol kay Kristo?
meron bang salita na narinig tungkol kay Kristo? Kasi kapag patungkol kay Kristo, minsan o kadalasan, ikinakahiya natin mga Katoliko. Maglagay nga lang ng Bible verse, corny. Maglagay nga lang ng Bible verse o tungkol sa nakita mo sa simbahan, natutunan mo sa simbahan, ang iniisip mo ay kung ano ang magiging negative comment ng mga netizens na yan. Kaya nahadlangan tayo na ipahayag at gawin ang ating misyon. Bilang mga binyagang Katoliko, tayo ay may misyon na magpahayag at hindi dapat ikinakahiya ang ating pananampalataya. Kaya nga itong mga alagad natin sa unang pagbasa ay kahit pinagbabawalan sila, kahit na pinapakulong, ipinapahugupit, hindi sila natinag. Kasi yun ang nasa kanilang buong pagkatao, ang tungkol kay Kristo. Kaya ang kanilang pamumuhay, ang kanilang pag-iisip, pamamaraan ng pagsasalita ay laging patungkol kay Kristo. Ulitin ko, dapat mas maging aware tayo sa mga pinapasukan ninyo, sa mga trabaho ninyo, sa mga gawain ninyo. Alam nila na kayo ay palasimba. Kahit sa mga online viewers natin, alam nila nagsisimba kayo. Minsan, isinishare pa ninyo ang ating mga misa. Kaya sikapin din natin na maging consistent din tayo. Kasi nagsisimba, pero iba din may iba pang, para bang nagkakaroon ng iba pang personality o pagkatao na nakikita nila. Bilang mag-asawa, bilang anak, bilang kaibigan, bilang empleyado, madala nawa natin at patuloy nating maipahayag ang tungkol sa nalalaman at natututunan natin tungkol kay Kristo. Malayo-layo pa. At hindi ko alam kung pag sinukat ba natin hanggang saan at ano ang nalalaman natin tungkol kay Kristo na po pwede nating sandalan na sa kabila ng mga pagsubok na dadaanan natin, mararanasan natin, ay talagang magiging 100% kumpiyansa natin ay naroroon na hindi tayo basta-basta matitinag, hindi tayo maiimpluwensyahan ng anumang mga paniniwala, kundi kung ano ang itinuro lamang sa atin ni Kristo. Amen?